Ating sangkap para sa ating buko pie crust, meron tayong 1/2 cup of full all-purpose flour, 1/4 teaspoon asin, may butter tayo na galing sa ref pero hindi siya matigas, na malambot lang, tapos may cold water. So tara na, paghaluhaluin na natin to para sa ating buko pie crust. First time kumuha nito kaya let's go! So ayan, lagyan na natin yung asin. Maglagay din tayo ng kaunting vanilla extract, 1/4 teaspoon. Tapos yan, dito natin ilalagay yung ating butter, pa isa-isa. So, yan yung lagay natin. Gamit ang kamay, ito gagawin natin sa ating butter. Para talaga mas yummy yung ating buko pie crust. Kailangan mga moms, galing sa ref yung mga butter ha, o margarine. Kasi dapat malamig, pero hindi siya matigas, malambot lang. Ganyan siya kalambot. Yan mga moms, na-mix na natin yung flour at saka yung butter natin. Maglagay na tayo ng paunti-unti ng tubig. So, bali nagamit ko po dyan 2 tablespoons of cold water. Yes, take note, cold water. Enough na po yun para makakreate tayo ng dough. And then, pag nakreate na natin yung dough, babalutin natin sa cling wrap and nilalagay natin sa ref for about 1 hour. Habang inaantay natin yung isang oras, dito muna tayo sa ating fillings. May 2 cups of coconut milk tayo, 1/2 cup of cornstarch, 1/4 teaspoon na vanilla, dagdag flavor sa ating recipe, and of course yung ating buko juice na 1 baso. Hindi po ako gagamit ng sugar dyan. Bali matamis na po itong juice natin kasi natimplahan na yan kanina. Dadagdag na lang po tayo ng condensed milk para talaga malinamnam yung ating filling. Vanilla extract, 1/4 teaspoon asin, and of course yung ating buko juice. Ubusin na natin ito guys, ayan. Yan, tapos mag-add na lang tayo ng lagyan natin na 80. Lagay tayo ng 3 kutsarang condensed. Hindi na tayo maglalagay ng asukal para hindi sobrang tamis yung ating recipe. Yan. Lagyan natin na 80 para matunay yung cornstarch. Creamy guys. Lagyan na natin yung ating buko beef. Wow. Ayan. Natin ito guys. Mahinang apoy lamang muna. Para talaga diba? Kita nyo naman yan. So, ganito na yung consistency niya. Pwede na yan. Sali na natin. Ito na yung ating sa ref. Yung dough natin na nilagay sa ref, after 1 hour, kunin na natin at gagawin na natin ng crust. But before that, lagyan muna natin ng harina yung ating bowl para hindi dumikit. Malinis ang ating kamay. And of course, yung ating yan. So, kumain natin. Ito yung pang ano natin. Lagyan muna natin dyan sa kabila. Yan. Kumain natin ito. So, yan mga moms, na flatten na natin. So, ilagay na natin dito sa ating molder. Ayusin lang natin yung pagkalagay natin mga moms para hindi talaga masira yung ating crust. Slowly but surely yung paglalagay natin, and then ipe-press natin yung mga gilid niya para maayos at maganda yung kalabasan niya. At ayan, i-press lang natin yung gilid niya at wag nating hayaang mayroong nakaangat-angat dyan para hindi talaga siya mapunit pag nilagyan na natin ng fillings. At kung okay na nga at okay na yung pagkalapat at pagkalagay natin sa ating molder, bubutas-butasan gamit ang tinidor para lutong-luto yung ating crust. And then dito na tayo mga moms sa next step. Excited na ba kayo? Napaka-creamy ng filling natin mga moms.
Medyo maliit kasi yung molder natin, pero kung medyo may malaki-laki sanang molder, saktong-sakto lang ito yung fillings natin mga moms. So ayusin lang natin yung pagkalagay ng ating fillings mga mom. Dapat i-flatten natin yung bawat gilid at dapat pantay para hindi siya lulubo mamaya pag nilagay na natin yung ating second layer ng crust. So yan mga moms, okay na, set aside muna natin at gawin na natin yung pang-ibabaw na crust. Bali ninipisan lang natin mga moms ha, huwag natin kakapalan yung crust na ilalagay natin sa ibabaw para maluto at ma-crunchy-crunchy siya pag naluto na mamaya. And then ayan, sorry naman po agad at di na naman nag-on yung camera natin. Ay ito na nga at nailagay ko na yung pang-ibabaw na crust. Dito sa ating pagsasalangan, dito sa ating turbo block broiler, dito natin, napainit na natin yan. Tara, isalang na natin. $40 and 170. Tingnan na lang natin. Yun no, tapos na. Wow, perfect. Luto na. Ito na yung finished product natin, mga moms. Oh, diba? Wow! Buko pie. This is your favorite, right? Opo na. Ooh. Hindi It's so na crunchy. Crunchy crust. The crust is so... Oh, Nami? I told you. Ang galing ni Mami, oh. Parang Ang lasa galing. tinapay. Ang galing ni Mami, oh. Mami, parang lasa tinapay. Of course, I made it for you, oh. May tinapay? Yeah. Wala ka. Yan naman. Ang yummy naman yan. Butala. And, Kuya Dayden. Jaden. Hindi Dayden. Kuya Jaden. And then you will tell what's the taste. Sarap. Sarap? Opo. Sarap? Namit. Lasa na. Of course, that's homemade buko pie. Suhat. Suhat pa. Keda. Hindi ako nainitan. Yummy. Wow. Yummy. Wow. You like it? Oh. Alam ko favorite mo yan. That's why I cook it. Ano yung sa'yo, kuya? Lasang buko. Wow. Lasang buko sa akin. Yummy? Opo. Ay, ang sarap! Unok naman ito. O, diba? Okay. Ang dali lang pala gumawa nito, guys. First time ko gumawa nito. Kaya, approve for the first time. Hindi sobrang tamis. Hara. Harap!